Pre, dahil pre. Pre. Ay, naka-shorts ka lang ah. Naka-shorts. Ganon. Hindi kinikis yan, Bin. Hello. Check.
Mic check. Mic, 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 mic check. Alright. Check, check. One, two. 1, 2. Sound, sound, sound. Sound, sound, sound. Sound, sound, sound. Sound check. Sound check, sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound. Sorry. Nati. Hindi ko isali. Ano, pagkano natin, timing natin na magkasama sila, tanong natin doon na natin, PAJ. One, two, check. One, two, check. Check. One, two, check. Check. Sound, sound. Kumakanta ako ng ano, ng light Asin dito. sound. Sound. Check, check, check. Check. Check, check. Check. Sound check. 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 Meron pa ako extra. Katrabaho ng pa ako. Bawal yan, bawal. Nakabili na ako ng maganda. Mamaya ako yung makabuhi. No, amin yan pa. Sorry, extra namin.
Kinabahan bigla si Pastor. Baby! Si Pastor, kinabahan eh. Yay! Very good daw tayo. Ako inaantok. Mukha lang siyang inaantok. Lang yung mata ko. Hindi siya inaantok. Mukha lang siyang inaantok. Pero di siya inaantok. Pinky prank. Uy, ano ba mo, Will? Kaya ka nang upo. Mga 45 minutes mo tayo upo. Iba. Hello. May na lang din may... Just looks like... Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribilehyo po na kami po ay makapagsamba sa pamamagitan po ng aming pagkanta at ganoon na rin po sa pakikinig po ng inyong salita. Ama, samahan niyo po kami sa araw po nito at huwag niyo na po kaming hayaan na wala po kaming maibaon po na inyong salita. Ama, samahan niyo po kami sa araw po nito, sa umagang ito, ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Psalms chapter 18, verse 20 to 24. Pinagpapala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid. Binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Mga utos ni Yahweh ay akin sinunod. Hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Lahat ng utos niya ay akin tinupad. Mga batas niya ay hindi ko nilabag. Nalalaman niyang ako'y walang kasalanan. Paggawa ng masama ay aking iniwasan. Kaya naman ako'y ginagantimpalaan niya, sapagkat alam niya ako ay totoong walang sala. Amen. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang si Kristo'y isilang ay nagtungaling nagsidaraw at ang bawat isa ay nasipaghandog ng kanyang alay. Bagong taon ay mabagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang
kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ibig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Mula sa nitigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti
heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. Oh, for love's sake became poor. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
Diyos na nagbigay ng buhay sa amin, Diyos ng kahabagan, patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa iyong panan, sa iyong banal na trono, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na pagsamba na ito. Ano man, Panginoon, ang nakita mo sa aming mga nakita mo sa aming mga puso, sa aming nagawa, Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At patuloy kaming nagpapahugas sa dugo ng iyong anak na sa Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, tinataas namin kayo ng salita mo sa umagang ito. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, yung mensahe mo, na tumimo sa aming mga puso, tumimo sa aming mga isipan. Tulungan mo kaming isbuhay ito, Panginoon. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, na aming inaalaala, inaalala, Panginoon, ang regalo mo sa sangkatauhan, ang kapakanakan, Panginoon, ng iyong anak na si Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na Jesucristo na ibinigay sa sangkatauhan. Lord, sa aming pag-alaala, nawa tumimo sa amin, Panginoon, ang mensahe na ang kapanganakan ng iyong anak na sa Jesucristo ay ang buhay na walang hanggan, na hindi kami, Panginoon, mapaapoy sa impyerno. Lord, tinataas namin, manguna ka, Panginoon, sa gawain sa buong maghapon na ito. Patuloy ka naming dinadakila, Ama. Patuloy ka naming pinasasalamatan. Patuloy ka namin, Panginoon, tinataas sa aming mga buhay, sa kahangahangang gawa mo sa aming buhay. At ito'y pinapanalangin namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mga bata, merong Sunday school. Good morning. Merry Christmas. So yung CR po, merong extension ng CR sa third floor. Para pag mahaba yung pila dito. Anyway, advance Merry Christmas. Ito na rin yung Christmas celebration natin sa Panginoong Yesus. So patuloy tayo sa series ng Book of Acts. At salamat sa Diyos. Last time, nakita natin yung tamang pagpapahayag ng Ebanghelyo na lahat tayo ipagpatuloy natin yung sinimula ni Jesus. Kung ligtas ka na, dapat may bahagi mo rin sa iba yung kaligtasan na tinuturo sa atin. Nakita natin yung tamang pag-ibig. Kung di mo mahal, ang Panginoon, o hindi mo mahal ang kapwa mo, hindi mo po magagawa yon. So, kailangan talaga ng pagmamahal. Di ba ginawa na lang ng Diyos na 2 utos yung great commandments niya. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. Buong lakas, buong kaisipan, lahat na yon. And then, pangalawang utos, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal sa sarili. Kaya hindi mo mapapahayag kung wala kang tamang pag-ibig. Yung tamang pang-uuna, ito yung may pinaprioritize ka. Kasi sa ngayon, ang kabisihan natin, kapag merong titigil ako kasi kawawa yung katabi nyo, gusto niya makinig, hindi siya makakarinig. O, tapos yung mga nagsa-cellphone, respeto naman. Respeto sa Panginoon. And then, pang-uuna, ito yung ng worship. Itong kakausapin tayo ng Panginoon. Pangalawa lang ang mga yan. Lahat ng mga yan, pangalawa lang yan. Ang pinaka-importante, yung tayo. Yung tayo, maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. And then, tamang pagkatao, ito yon. Kahit ang Diyos, dito pipili siya. Pipili siya ng tao talaga na mananatili dito. At sana makasama tayong lahat doon. At ang gusto niya, aalagaan tayo ng Minda. Meron dito, Minda. Dito.
And then sa tamang pag-iingat, na yun na nga, nag-iingat din tayo. Yung pinag-aaralan natin na tama yung katapangan, pero iba yung katapangan sa katangahan. Nakuha nyo? Binibigyan tayo ng karungo ng Diyos. Iba naman yung ganon. And then tamang pagpapahayag, dito tayo tinuturuan na may papahayag natin yung ebanghelyo para sa tao sa purpose lang na maligtas yung taong yon. At lahat ng bagay ay pangalawa na lang. And then yung tamang panahon at lugar, ito. Nandito ka, ito yung tamang lugar. Maari ito yung tamang panahon para kausapin ka ng Diyos. Kasi ang salvation ay galing sa Diyos at ikaw. Kayong dalawa ng Diyos. Ako hindi ko magagawa yon. Ang magagawa ko lang, ipapahayag lang yung salita ng Diyos. So ngayong umaga, ano yung regalo ng Diyos kay Lydia? Ang lugar ni Lydia, ang pangalan ng lugar niya, Lydia rin eh. Di ba noong unang panahon wala silang apelyido? Kaya para makilala si Lydia, sabi niya, si Lydia na taga Lydia. Parang gano'n. Parang yung mga taga-Pasay, parang taga-Pasay kasi wala silang apelyido. Titignan natin sa Acts chapter 16, verses 11 hanggang 15. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samothracia o Samothrace at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Hanggang ngayon, nagluluko yung 14, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang taga Lydia na taga Tiatira. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Maigpit ang kanyang anyaya, kahit hindi namin napahindian. Amen. Panginoon, tulungan mo po kami. Kausapin mo pong bawat isa po sa amin at dalangin po namin yung sound system po namin na maging maayos po. Tulungan mo po kami na merong audio katulad po ng last week. Wala daw audio yung mga video namin. May mga kapatid po kaming na pinagpala mo, nasa Japan, nasa ibang bansa. Sumusubaybay po sila sa amin. Pero tulungan mo po sila na marinig po nila itong mensahe mo. Kasi sila din, O Diyos, ay umaasa sa iyo katulad po namin. Samahan mo po kami, ikaw po yung mag-bless sa amin, ikaw po yung mangusap sa bawat isa po sa amin. Alisin mo po, ano man po yung sagabal o distraction para hindi po masayang yung oras po namin. Salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal. Tuwing dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. Last week, Jay, walang audio yung sa YouTube, walang audio yung live. Pagkatapos dan, asa na si AJ? Pagkatapos daw ng praise and worship, wala na. So, i-check nyo, kawawa rin naman yung kapatid natin na marami pong pinagpala dito ng Panginoon, di ba? Yung iba nasa abroad na, itong mga ito nasa Cavite na. Yung mga yan, nakabili na ng bahay sa Cavite. Ito yung pagpapala ng Diyos, kung patuloy tayong aasa sa Kanya. Meron po siyang gagawin. O si Sister Vivian, nakita ko kanina naglalakay, wala siyang cane. Ito po yung walang imposible sa Diyos kung tayo ay maniniwala lang. At ngayon, oras ng pakikinig. Pipilitin ko pong mapabilis. Pero hindi naman ma-short chain yung salita ng Panginoon. So nakita natin yung isang alipin at pinalaya ang dalawang klase ng tao ngayon. Dito sa lesson natin, babae. Yung pinalaya, ang tunay na kalayaan, ito yung nanggagaling lang sa Panginoong Yesus. Marami tayo ngayon na hindi lang klaseng addiction. Marami tayong kumbaga sa tayo nakapreso. Nakapreso sa material na bagay, sa relationship, sa pag-aaral, sa trabaho, marami po yan. So itong lesson natin ngayon kay Lydia, pinalaya siya ng Panginoon.
Ito sana yung makuha natin ngayong umaga. So isang inalipin at isang pinalaya. Itong pinalaya, pag-aaralan natin ngayon. Yung inaliping isang babae, next Sunday po natin pag-aaralan yon. And then sabi niya, pinigilan sila ng Holy Spirit, di ba? Parang sa atin ngayon. Di ba? Pinapanalangin natin pagkagising mo sa umaga, isa sa panalangin mo, Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong banal na spirito. Anong ibig sabihin nun? Nananalangin ka sa Diyos na sa araw na to, ang susundin mo yung gusto ng Holy Spirit, hindi yung gusto mo. At kapag pinractice natin everyday yon, believe me, nandun po yung tagumpay, nandun yung kapayapaan, kaligayahan, kagalakan. Pero mahirap po siyang gawin. Kung talagang hindi mo sasadyain, mahirap siyang gawin. At sila, nakita natin, pinipigilan sila ng Holy Spirit, di ba? Alam natin si Pablo, gusto niya pumunta ng Rome. Bakit sa Rome? Nandun po yung nandun po yung sentro ng pagtuturo ng Kristyanismo, di ba? Kaya lang yung Kristyanismong yon, medyo merong mga loopholes, may mga hindi maayos. So gusto niyang pumunta ron. At hindi lang sa Rome. Ang gusto niyang puntahan talaga Italy. Kasing Italy, nandun sila Plato, si Socrates, yung pinag-aaralan niyo sa school, di ba? Nandun yung mga great philosopher. Na ito dapat ang manguna. Parang si Madam Teacher to. Kapag ito minahal niya ang Panginoon, di ba? Ituturo niya ito sa mga estudyante niya, di ba? Ilan ang estudyante niya every year? And every year, ilang estudyante yun. Ito po yung hindi paborito, pero pinupuntirya ng Diyos yan. Yung mga influential people, parang kayo, pinilipat kayo ng Diyos sa Cavite, meron kayong mission doon. Yung natutunan nyo rito, dadalhin nyo doon. Ito yung ginagawa ng Holy Spirit. Kaya kung magpapasakop tayo, mangyayari. Katulad nito, ang mga yan, barya-barya lang sa Diyos yan eh. Tama? Mas malaki yung pangarap niya sa atin. Kaya lang gusto ng Diyos meron yan para maging masaya, di ba? Kaya mamaya, ang mangyayari, pagkatapos ng picture taking, kakain. O kung gusto niyong magsimula kagad yung bigayan, huwag naman masyadong bilisan, basta kumain kayo kagad para magsisimula na yung merong pararangalan sa mga perfect attendance. Pero yung perfect attendance natin, magugulat kayo. Hindi. Ang perfect attendance natin for 1 year. Imaginein mo, meron palang tao dito na sa buong taon, wala siyang absent. Ako mismo na-amaze ako. Kasi ako last year may absent ako, natandaan nyo? Kasi nung may sakit ako, hindi ako nakapag-preach, so may absent ako. Pero this year, kasama ako doon, wala akong absent. So yung mga ganon, pararangalan ng Diyos yun. So, mangyayari yung kakain, tapos ng pagkain, may mga awarding. Awarding, yan na nga yung mga, basta't mamaya malalaman nyo. Tapos nun, raffle na. Walang uuwi na luhaan. Lahat po yan, meron po yan. Ngayon, yung mga pinakahuli, ito po. Itong grocery bag. Ang bibigay lang ito pag lalabas ka na. Kaya sila, Sir Carlito, pwede niyong dalhin po. Kasi hindi sila kakain dito eh. Oo, aalis sila kagad. Pumunta sa dito para mag-worship lang. Pero kung gusto nilang dalhin to, pwede nilang dalhin. Kasi ito kukunin, ito pinakalas. Pag lalabas ka na, dadaan ka rito, pakunin mo yon. Kapag hindi pa kayang buhatin ng bata yung bag, wala siya. Kasi baka mahulog pa sa agdan eh. So siguro mga 6 years old data, di ba? Kaya na niyang buhatin, mga ganon. Mga ganon. Anyway, titingnan natin. At para sa Panginoon to, ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Kasi pag naging masaya tayo, masaya siya. So again, ang gusto ni Pablo, pupunta sila sa Asia Minor. Anong mga city yan? Philadelphia, Sardis, Thyatira, Pergamum, Smyrna at Ephesus. At makikita mo yung mga lugar na yan, nagtayo sila ng simbahan. Makikita mo sa Revelation, sa pahayag na Bible. And then, ang hinahanap talaga sa una, lalo na sa panahon nila, kahit ako, ito pa rin ang hinahanap ko. Among sa inyo, hinahanap ko yung, hindi favoritism, gaya na, meron akong inahanap na kasi bumagsak kasi yung TV, kaya baka gumanon yung TV.
Kaya ko nilagay yon. Baka, oo. Hindi, tsaka pag napagod ako, upo na lang ako dyan, di ba? So ito yon, reproduce. So wag nyong pagseselosan na kuminsan meron akong tinututukan. Kuminsan nakala ko lang ito magre-reproduce. Kaya, kasi hindi natin kaya lahat, di ba? So yung mga, sino nagre-reproduce? Yung nanganganak. Kagligtas na siya, gusto rin niya maligtas yung kapwa niya. Sisimulan niya sa pamilya niya o mahal niya sa buhay. Kay madam, di ba, sa school yan eh. Na kahit sa school lang, alam mo yung, pray muna tayo bago tayo mag-class. Napaka-importante po nun, lalo na sa generation natin. So, sabi niya, pagkatapos ng pangitayang ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Remember, ang gusto nilang pumunta sa Roma, pero ayaw ng Diyos. At ngayon, merong pangitain nga yan, sabi ng tao doon, tulungan nyo kami dito sa Macedonia. Anong kailangan nilang tulong? Kailangan nila ang Panginoon. The same sa atin. Alam natin, kailangan natin ng pera, mga gamit, trabaho, negosyo, lahat yan maganda. Pero pinaka number one kailangan natin, ang Panginoon talaga. Kasi ang lahat yan, kayang-kaya niya. Kaya lang napakahirap. Yung sabi niya, unahin mo ang Panginoon sa lahat. Seek you first His kingdom and His righteousness, sabi niya. And everything will be given or added unto you. Kaya lang hirap, di ba? Na sa pagsisimba na lang, ang daming kalaban, di ba? Kung minsan, pupunta ka lang magbabasa ka ng Bible, ang daming kalaban. So, kailangan talaga ng intentional at kailangan yung grace ng Panginoon. So, dito, si Paul, Silas, Timothy. Alam natin si Timothy, bata pa. Siguro mga 16 o more, 26, 25 years old. Batong mananampalataya. Pero si Timothy, hindi siya anak ni Pablo. Si Timothy naging Kristiyano siya, maybe because yung nanay niya si Eunice o yung lola niya si Luis, maring doon. Kaya pero nung makita ni Pablo si Timothy, tinutukan niya. Gusto niyang isama kasi gusto nga niyang i-disciple. Nakikita niya itong batang ito magre-reproduce. At makita mo, meron siyang sinulat na Timothy sa Bible, di ba? 1st and 2nd Timothy, mga ganon. And then si Luke, nandito si Luke. Kaya lang hindi binanggit ang pangalan niya. Pero sino nagsulat ng Acts? Si Luke. Kaya sinabi ni Luke, pumunta kami. So kasama si Luke. Sino si Luke? Si Luke ay isang medical doctor. Remember nung umuwi na si John Mark, pag-uwi ni John Mark, kasi dadaan sila ng Taurus Mountain, pupunta sila Antioquia, di ba? Sa dadaan ng mataas na bundok, maraming tulisan. At ayaw nang sumama si John Mark. At ang nangyari, malamang doon nakita si Luke kasi he is a medical doctor at may sakit si Pablo that time. Maybe kaya ayaw sumama nitong kasama nila. Paano kayo pupunta ron? Ang taas ng bundok tapos ang dami pang tulisan. May kasama pa kaming may sakit. At kaya hanggang dito nagalit si Pablo kay Mark, kay James, kay John Mark. Kasi nga, sabi niya, hindi tapat sa ministry yan. Pero nakita natin, nandito si Luke, nagkaroon ng personal doctor, kumbaga si Paul. Kasi doktor siya, may sakit si Pablo. So dito sila parating magkakasama. And then 11, mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Sumatracia o Sumatrace. At kinabukasay siya Neapolis. So ito yung pinuntahan nila gusto ng Diyos. Nakita nyo, nagsimula sila dito sa Antioch sa Syria. And then, yung Antioch dito, sa Pisidia, ito yung nandyan yung Taurus Mountain, na ito'y may sakit na si Pablo rito. At ang gusto nang pumunta ni Pablo, ang Roma nandyan sa gilid na yan. Pero gusto nila pumunta sila ng Asia. Ayaw ng Panginoon, sinarang pinto. So si Pablo, persistent siya. Talagang hindi. Kailangan ko maabot yung mga taong pupunta ng impyerno yan eh. Kapag hindi sila naniwala kay Jesus, pupunta sila ng impyerno. Nandun yung pag-ibig niya. Parang sa atin, nandun yung pag-ibig natin. Paano yung best friend ko? Hindi siya naniniwala kay Jesus, hindi pa niya narinig yung magandang balita. At kapag namatayan, pupunta talaga ng impyerno niyan. So nagpipersistent siya. Sinara ng Diyos ang mga pinto diyan at pumunta pa rin siya sa Troas, katulad ng binasa natin. At sa Troas, dagat na yan, pupunta siya ng Rome. Kasi nandito yung sentro ng Kristyanismo. At gusto niyang may bahagi yung katotohanan. Katotohanan na nagpapalaya, lalo na sa pagdating sa kaligtasan. So makita mo ang pagsara ng Diyos sa ating parehas. Paano ka
paano mo ipapractice ang pananampalataya mo? Tuloy-tuloy ka lang, kahit mahirap. Tuloy-tuloy ka lang. And then, panuorin mo kung paano sinasara ng Diyos yung mga pinto. Kung minsan trabaho, negosyo, pag-aaral, relationship, pero tuloy-tuloy ka lang. Ang hirap, di ba? Kasi pag sumama ng loob mo, ayaw mo nang tumuloy. Anong gusto mo? Matulog na lang. Kumain ng kumain, di ba? Alam mo, sabi niya, food is comfort. Kumain ka ng kumain, kaya nung naglobo ka na, lalo ka na rin nahiya, di ba? So yun, pero para i-practice mo, tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Kahit mahirap. Alam ng Diyos yun. And then, pagdating mo sa dead end, sarado yung kaliwa, sarado yung kanan, ayaw mo naman bumalik sa dati mong buhay. Kasi nakilala mo na si Kristo Naranasan mo na yung sarap ng buhay na may kasama kang Diyos. So dun ka lang. At dun mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos, ipapakita niya sa iyo. Alam mo yung wala ka na magagawa, God, surrender na po ako. Ikaw na po ang mag-take over. Ito po yung pag-practice ng pananampalataya. At paano mo naman malalaman ang kagustuhan ng Diyos? Again, paano mo malaman ang kagustuhan ng Diyos? Patuloy ka lang. Maraming balakid, sasama ang loob mo. Uuwi ka, hindi nagpaalam. Iiyak ka. Pero, kinabukasan nandun ka. Yun po yun. Yun po yung yun ang kagustuhan kasi ng Diyos. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Magandang kagustuhan ng Diyos sa ating lahat. At dito makikita natin, tayo nga kapitbahay lang natin, di ba? Yan makita mo tatawid ng dagat. Ang lalayo po niyan, di ba? Ang mga map na yan, ang lalayo niyan. Nakita mo lapit sa drawing, pero ang lalayo. At panahon nila, wala pang bullet train, wala pang mga MRT, LRT, wala pang bus. Lakad talaga yan. Lakad ang ginagawa nila. Pero makikita mo yung dedication nila. And then makita mo yung, ang gusto talaga nila, pumunta ng Rome, nandun sa dulo. Pero ang target niya, Italia. Katulad sinabi ko, nandyan ang mga great philosopher. Kasi kapag, parang yung sinabi ko na, tinatarget ko, ako, alimbawa personally, tinatarget kong maging Kristiyano, itong owner ng kumpanya, yung CEO. Kala nila kanina may CEO yun, no? CEO din yan. Yung Domingon na yon, CEO din yan. Sabi ni AJ, sabi, Pastor, may dumating na CEO. Tinatarget mo yung CEO kasi kapag ibinahagi niya si Jesus sa janitor, makikinig ba yung janitor? Yes, di ba? Pero kung inuna niya yung janitor, akit siya sa taas, ang hirap makakuha ng appointment. So, the same dito. Ang tinatarget nila, kung bakit ang lalayo nila yan, naghahanap sila ng taong magre-reproduce. Para yung kaligtasan na ikumalat ng marami. Hindi yung dito lang. Parang sa atin, ipagpapatuloy natin to. Itong mga taga Cavite, of course, isi-share nila si Jesus yon. Sa mga nag-school sa inyo, the same thing. Yung kakalat yung magandang balita ng kaligtasan. Kaya sabi niya, kalayaan, yung freedom, ito yung gusto natin Kaya lang, kapag wala ang Diyos, malaki yung tendency na aabusuhin mo yan. Kalayaan, di ba? So kalayaan, pwede naman pala akong uminom. Sabi ng Bible, ang bawal lang naman na yun, naglalasing. Hindi ako maglalasing. Pag inabuso mo yung kalayaan na yun, hindi mo naman alam kung kailan ka malalasing, di ba? Ako, alcoholic po ako before I became a Christian. Kaya lang, nalaman ko sabi ng Diyos, kailangan hindi na makasalanan na mag-inom Kaya lang, ang punto, sabi ko, hindi pa ako lasing, di inom pa ako. Nung tumigil ako, bakit ako tumigil? Lasing na ako. O di nagkasala na ako. So ang ginawa ko lang, hindi, itigil ko na lang to. Itigil ko na lang to para hindi ako magkasala. So kalayaan, gusto ng Diyos, yun ang gusto natin. Pero kailangan kang mag-ingat, kaibigan. And then regalo ng Diyos kay Lydia, ito yung titingnan natin. Ang katotohanan nagpapalaya si Jesus lang. Without Jesus, aminin man natin hindi, tayo yung mga bilanggo ng iba-ibang pamamaraan. Hindi ka lang bilanggo ng kahirapan, bilanggo ka ng kamangmangan, marami, bilanggo ka ng bisyo, marami. But again, huwag ka mag-alala kasi si Jesus, ito po yung ino-offer talaga niya, makalaya tayo doon. Alam mo yung makalaya ka sa takot, di ba? Kapag nagkasakit ka, makalaya ka sa takot, baka mamatay na ako.
Tapos nagkaroon ka lang ng medyo pimple, na medyo malaki-laking pimple. Baka cancer to. Di ba nandun na yung takot mo, di ba? Na pimple lang yon, hindi mo alam na in love ka lang pala, di ba? Yung mga ganun eh. So ito yun eh. But Jesus, bibigyan ka ng kapayapaan. Kahit may sakit ka, meron kang kapayapaan. Kahit mamatay ako bukas, meron akong kapayapaan. Bakit? Alam ko pupunta ako ng langit eh. Ang langit mas maganda dito sa earth. Kaya ako minsan, nararanasan ko yun. Pag sobra-sobra na yung problema ko, sobra-sobra na yung pressure sa simbahan, God, sabi ko, kunin mo na nga po ako. Kasi alam ko yung pupuntahan ko. Kaya pag matanda ka, meron kang Jesus, wala kang takot mamatay. Wala kang takot na sigurado kang magtatagumpay. Kasi hindi mo kaya, gagawin ni Jesus yon. But without Jesus, dapat ka talagang matakot. Kasi walang tutulong sa iyo. So sabi niya sa 12, mula na marooy, nagpunta kami sa Pilipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng mga Romano. Ang dakong iyon ng Macedonia, nanatili kami roon, sabi ni Luke. Si Luke ang nagsulat nito ng ilang araw. Bakit ilang araw? Kasi nagantay sila ng Sunday. Kasi pupunta sila sa simbahan o sinagoga sa panahon nila. Kasi parang ganito, nandito yung mga tao. Ready sila na makinig. Pero sa lugar na ito, sa kwento natin, bakit sila pumunta tabing ilog? Mukhang walang sinagoga. At mukhang puro babae lang ang nagpe-prayer meeting. At bakit sa tabi ng ilog? Kasi sa Jewish culture, meron silang ceremonial cleansing. Magugas ka ng paa, ng kamay, bago ka humarap sa Panginoon. Yung ganitong ceremonial cleansing nila. So dito sabi niya, may pangunahing lungsod na Romano, itong Pilipos. Pilipos, it's a colony. Ano yung colony? Itong hindi pinagdala ng mga tao, hindi naman taga-roon talaga. So itong mga colony ito, mostly mga Romano. Itong mga Romanong ito, binigyan sila ng kalayaan, pero sa sobrang kalayaan, pwede mo nang gawin kahit ano. So in a sense, naging masama siyang city. So masama siyang city. At ito na yung, remember si Alexander the Great, ito yung nagpabagsak sa kanila. Kasi gawin mo yung gusto mong gawin. Parang ngayon, di ba, nangyayari na ngayon dito, pag hindi tayo ginabayan ng magulang, hindi tayo ginabayan ng eskwelahan, ng gobyerno o ng simbahan, talagang maliligaw talaga tayo. At dito, nangyari yung ganun na. Kaya sabi ng, remember yung Bondi, sabi ko Bondi, pastor, hindi po Bondi, Bondi. Kasi Australia nga, di ba, Bondi. Yung good day, sabi good day, hindi good day. Sabi niya, doon sa Bondi na yan, asan na, nawala na yung Bondi. Sa Bondi, nakita nyo, di ba, yung sa news, nakita nyo yan? Yung mag-ama na nagpapatay lang siya, nagpapatay ng ganon. And then, sinong pinapatay nila? Mga Hudyo. It's a festival ng Hudyo. Kaya kinabukasan, merong na Hudyo na taga-Israel, sumulat talaga siya. Noon pa, inuubos kami, pinapatay ang lahi namin. Pero, dahil sinabi ng Diyos, pinili niya kami, hindi niyo kami malilipol. Which is totoo po. Until now, kasama ako ng Pray for the Jerusalem Movement. Kasi pinili sila ng Diyos. Sila yung gagamitan ng Diyos hanggang sa tribulation. Sila yung magbabahagi ng salita ng Diyos at marami yung maliligtas. At dito nakita niyo ito sa TV, di ba? Na gumanon siya para yung gunner, gapiin niya. Nakuha niya yung baril. Nakita niyo? Nakuha niya yung baril, yung namamaril nandun, ginanon niya, pero hindi niya binaril. Bakit? Malamang Kristiyano siya. Tama? Malamang Kristiyano siya. Nakuha niya yung baril, inagaw niya. Pero nandun na, pwede niyang barilin. Pero hindi niya binatapos, tinapon na lang yung baril sa tabi ng puno at dumating yung mga pulis. Ito yung the same nangyari sa Roma. Sobrang kalayaan. Kaya sabi ng pinuno ng Australia, gagawa po kami ng paraan para maging medyo strict kami. Kaya ako nagiging strict parang simbahan po, parang gusto lang nating ma-improve ba kung bakit tayo nagkakaroon ng pagkaka-strict. 13 sabi niya, at ng araw ng pamamahinga, nagantay sila ng ilang araw, di ba? Lumabas kami ng lungsod na nagpunta sa tabing ilog. Sa pagkakalang doon ay may pinagtitipunan
ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nagipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kaya pala walang sinagoga. Kasi para pang tayo ka ng sinagoga, there should be at least 10. 10 na lalaki na maka-Diyos. Pero dito wala, kaya ang mga babae nagtitipon lang sila sa tabi ng ilog kasi meron silang sinusunod na ceremonial cleansing. Kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Diyos ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang pinapangaral ni Pablo. Nakita nyo, doon sabi niya, merong isang nakikinig, siya ay isang negosyante, hindi ba yun? Sabi niya, nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos. Sumasamba siya sa Diyos, pero hindi pa siya ligtas. Sumasamba siya sa Diyos, nagsisimba siya, pero hindi pa siya nag-commit sa Panginoon. The same sa atin, kahit na perfect attendance ka rito ng 1 year, kung hindi ka pa nag-commit na magmula ngayon ang Diyos na ang iyong Panginoon tagapagligtas, wala ka pang relationship. So dito the same, sa lesson natin, isang babaeng sumasamba, kaya lang, nung marinig lang niya ang pinapangaral ni Pablo, doon lang siya naniwala. Doon lang siya nagkaroon ng kaligtasan. Remember the same with Cornelio, pinag-aralan natin. The same doon sa Eunuco, na alam niya yung ebanghelyo, nagsisimba siya, pero hindi pa siya nag-commit sa Panginoon. Ito yung mahirap na magkukumit ka, and then pag-commit ka, dito nga, binuksan ng Diyos ang puso't isipan niya. The same sa atin, ako wala akong magagawa. Pag pumunta ka dito, pag binuksan ng Diyos ang puso mo, yun po yun. Yun po yun. Magkakaroon ka ng relationship with God. But without God intervention, wala pong mangyayari. Kahit ako, hindi ko po kayang gawin yun. Ang kaya ko lang gawin, magpahayag lang. Pero hindi ko kayang abutin ang yung spirito. Ang Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. So ito yung negosyo niya, mamahaling telang kulay ube. Ito pong shell na to, dito kinukuha yung ubing kulay. Na ito yung napakamahal na tela sa mga mayayaman lang, sa mga reyna, mga queen, mga ganun lang. Itong mamahaling tela na ito, pinagkukuhan. Ini-extract po yung kulay ube yan, drop by drop. Para lang yung telang yun, maging matingkad siya, magandang kulay talaga. Sobrang mahal. So ginawa naman nila, siyempre parang sa atin, merong original, di ba? Meron namang hindi yung peke. Yung peke sa dulo yun Merong original, pero merong imitation. Yung imitation, tinatawag natin, merong class A. Original and class A. So gumagawa sila ng class A, hindi siya original. Ang pinangkukulay nila, ito. Itong meron din lumalabas ditong kulay ube sa ugat ng halaman na to. Pero ito yung negosyo ni Lydia. Ito yung negosyo ni Lydia. Na kung bibili ka sa kanya, depende sa pera mo. Gusto mo nga pangmayaman, para magmukha ka mayaman, pwede rin yun, di ba? O, ito, bili mo itong mahal na to. Yung ganon. Pero pag common lang, pag tiningnan mo, di ba yung mga bag ng babae, di ba merong mahal? And then yung mga expert talaga, pag tinignan nila, Pastor Peke yan, sabi ganon, alam nila yung original. But anyway, ito yung negosyo ni Lydia, kung bakit siya sikat at medyo mayaman. And then, Proverbs 31, ito po yung kung gusto mo maging katulad ka ni Lydia, yung Proverbs chapter 31, kayong mga babae. Kami tayong mga lalaki pwede rin. Pero ito, mas maganda po siya sa inyong mga babae. Basahin yung chapter 31 ng Proverbs. Ito po yung magiging katulad, ang huwaran babae katulad ni Lydia. And then, ang Proverbs din, meron siyang 31 chapters. Pero napakaganda po, 31 chapters. So, ang araw natin, di ba, 30 o 31, except February. Kung alimbawa ngayon, 21, December 21, pwede mo basahin yung chapter 21. So, December 1, basa ka ng chapter 1. So, kahit hindi sa sunod-sunod, ito yung pinanggagalingan po ng karunungang mula sa langit. Kung gusto mo talagang maging magandang buhay mo, masaya, masagana, tagumpay, ito po yun. Araw-araw, anumang petsa, susundan mo lang yon. Basa ka ng chapter kung anong petsa. Kung halimbawa, January 1, basa ka ng chapter 1. January 2, basa ka ng chapter 2. Ito yung pwedeng maging gabay natin. And then sabi niya, ang regalo ng Diyos kay Lydia, itong talagang kalayaan sa kasalanan.
ang pinakaregalo niya, ito yung kaligtasan. Ito rin sana ang mimithiin natin. Pangalawa lang ang mga yan, mga material na regalo. Ang number one sanang targetin natin, yung kalayaan sa kaparusahan ng kamatayan sa impyerno. Kasi lahat tayo nagkasala. Walang isa man sa atin na walang kasalanan. Pero sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang gan. Ito po yung nakuha ni Lydia. Ethiopian eunuch na pag-aralan natin last time, di ba? Nagtatravel siya napakalayo, taga-Ethiopia siya, pupunta siya ng Jerusalem. And then, pero nung pagkatapos niya magsimba, remember, binabasa niya yung Book of Isaiah, pero hindi niya naintindihan. And then dito si Philip, na propeta ng Diyos, sumakay sa karwahe niya at pinag-aralan nila. At nung maintindihan niya, saka siya naligtas. Kasi kinumit niya ang sarili niya sa Panginoon. Pero nagsisimba siya sa Jerusalem dahil mayaman ang layo, pero hindi pa rin siya ligtas. So the same sa lesson natin kay Lydia. Si Cornelio the same. Si Cornelio isa siyang Romanong sundalo, hentil. Hindi siya Hudyo. So siyempre mga hentil ayaw nila sa atin kasi nga, ang hentil sabi niya maruruming mga yan eh. Tayo, hentil tayo. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yan eh. Kumakain ng baboy yan eh. Kumakain pa ng dugo yan, parang ganon. Pero napag-aralan na natin sa mata ng Diyos, it doesn't matter kung Jew ka, kung hentil ka, kung Ilocano ka, Kapampangan ka, kung ano man nationality mo, pag naniwala kay Jesus, maliligtas ka. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, professional ka, hindi. Wala nang distinction sa harap ng Diyos, pantay-pantay. Ang question lang doon, maniniwala ka ba sa Panginoon? So the same sila. Si Cornelio, pinapunta ng Diyos ang propeta, ipinahayag niya magandang balita, naniwala siya at the same. Ang ebidensya ng paniniwala na ikaw ay nagkukumit sa Diyos, kasunod talaga noon pagbabautismo. Ito yung nangangako ka sa Diyos, nangangako ka sa lahat, na ikaw ay taga-sunod ng Panginoon, ikaw ay isang Kristiyano. So John 7:17, sabayan niyo ako. Kung talagang nais sino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo ko'y mula sa mga Diyos at kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Nakita niyo yan, malalaman niya, gawa po ng Diyos yon. Na kapag ikaw talaga ay nakita ng Diyos sa puso mo, na siniseryoso mo siya, bibigyan kanya ng kind of understanding na hindi ko kayang ituro sa iyo. Siya lang ang magbibigay sa mamagitan ng kanyang kapangyarihan. And then Psalms 119:2, sabay-sabay natin basahin, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Remember si Lydia, hinahanap niya Panginoon, tama? Nagsasamba siya nagsisimba siya. Pero wala pa siyang kaligtasan, hindi pa talaga ito na naintindihan. Naintindihan lamang niya nung makinig sa kay Pablo, nung tinuro niya yung balita ng kaligtasan. So again, yung mga sumusunod dyan, sabi niya, ito yung gagawa ng Diyos na maintindihan nila yon. And then, alam mo yung narinig mo pero hindi mo pinakinggan? Di ba, alam natin yon? Lalo na pag ayaw mo yung nagsasalita, naririnig mo siya pero hindi mo siya pinapakinggan. So since hindi mo siya pinapakinggan, hindi mo siya paniniwalaan. Since hindi mo siya pinaniwalaan, hindi mo siya susundin, tama? So sinong lugi? Yung nagsalita o ikaw? Ikaw, di ba? Yun eh. Yun eh. Ako, nagsalita ako. Sa ibang nagsasalita ako, binabayaran ako. So hindi ako malulugi. Pero ikaw hindi nakinig, ikaw ang lugi. Kaya sabi niya, tandaan mo, naririnig mo ba ang utos ng magulang mo? Naririnig mo pero hindi mo pinapakinggan. Sa school, the same. Di ba? Naririnig mo sinasabi ng teacher pero hindi ka nakikinig talaga. Ang lugi ay ikaw. So sabi niya si Lydia, ito yung tandaan natin. Nakita natin sa kanya. Siya yung naghangad. Gusto niya makilala ang Panginoon. Remember, hindi sapat ang lifetime natin para makilala natin ang Diyos. Napakaiksi po ng buhay. Ngayon, 120. Wala na nga umabot ng 120, di ba? O sige, sino yung 83 years old dito? Tas lang kamay. O 83, 84, 83 ka rin, 84. Wala, 85. O meron, talo kayo. 85, 86, 86, 87,
Ang bata mo pa, 87? Ay, hindi. Tumayo lang siya. 88. 89. Oh, 89. O, meron tataas pa sa 89? 90. 90. 90. O, siya yung pinaka-ate natin. Magkakapatid tayo kay Kristo, di ba? Siya yung pinaka-ate natin. So tayong lahat, sana magkaroon tayo ng ganyang desire. Panginoon, gusto po kitang makilala. Gusto po akong magkaroon ng relationship sa iyo. Gusto ko pong maging anak mo ako. And then, para tayo mananampalataya, makinig. Makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Hindi yung naririnig mo lang, pakinggan mo nga. And then, pag naniwala, yun na po yun. Pag naniwala kayo, magsisimula po ang magandang chapter ng buhay natin na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Kasi ang kaligtasan ay sa Diyos lang po. So, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, tama? Hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin, tama? So, ang Diyos lang ang pwedeng magligtas sa atin. At lahat tayo may kasalanan. Kung walang Diyos, kung walang magliligtas sa atin, lahat tayo mapapahamak. So, alam na natin yun. Kaya kailangan ng kapakumbabaan. God, tulungan mo po ako kasi hindi ko po kaya. Ikaw po yung tumulong sa akin. And then sabi niya sa 1 Corinthians 3, 5, and 6, sabay-sabay natin basahin, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ito po yung susunod ng kapakumbabaan. Na nagkatagumpay man tayo, hindi dahil sa atin lang, kundi sa Panginoon. At kapag nakita ng Diyos yung ganong humility, ay lalo po niya tayong pagpapalain. Sabi niya sa verse 6 naman, sabi niya, ako nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Totoo po yan. Kahit anong sipag mo sa pag-aaral, ang Diyos lang talaga ang makagawa ng parang para makatapos ka. Magnegosyo ka, gusto mo magtagumpay, without God, mahihirapan ka talaga. Lahat po, ang career mo, profession mo, the same. Kaya with this reality, ang kailangan ko talaga ang Diyos eh. Hindi sapat ang katalinuhan ko, hindi sapat yung kasipagan ko, hindi sapat yung pinag-aralan ko, hindi sapat yung pera ko. Ito yung kailangan kong ma-realize. Pero kailangan ko ng kapakumbabaan talaga para ito ay paniwalaan ko sa sarili ko. At pag nakita ng Diyos sa puso natin, yun po yun. Ang sabi niya, bubuksan niya ang mga bintana sa langit. Bakit bintana? Bakit pinto? Usually, isang pinto lang yan eh. Pero ito po, daming bintana niya. So, ibig sabihin, marami siyang ibabagsak na pagpapala sa atin. Evangelism, anong evangelism? Ito yung pinapahayag. Ito yung ginagawa ko. Pinapahayag ang balita ng kaligtasan, magandang balita ng kaligtasan. Ang goal talaga, yung malinaw na maintindihan. Kaya dito ang dami ng di ba? May nakita kong pangalan eh. Imaginein mo, ilang Sunday yung 2025? 52 Sundays, wala siyang absent. Di ba parang, 52 Sundays ng 2025. Kaya napakaganda po ng pinapagawa ng Diyos na hindi basta-basta yung attendance doon. Makikita mo yung mamamangha ka. Dati nga namangha ako si Henry. Sabi ko, perfect attendance si Henry. Yung mga ganun ba? Pero dito makikita yung kamay po ng Diyos na tunay nga, kailanman hindi siya magkukulang. Malinaw. So ito yung pinipilit kong gawin. Na maging malinaw sa inyo yung kaligtasan sa abot na makakaya ko sa biyaya ng Diyos. Pangalawa po yung ipinapamuhay ko sana para makita nyo yung pamumuhay ko ayon sa sinasabi ng Diyos para maniwala kayo. Pero ang gusto kong paniwalaan natin yung sinasabi ng Diyos. Ako ay parang dito, instrumento lamang. Kasi ang gusto ng Diyos, walang isa man sa atin ang mapahamak. Kaya pag nag-share tayo ng gospel, pilitin natin by the grace of God maliwanag. Kasi alam mo, nakakalungkot. Akala mo ligtas yung tao. At ang mas nakakalungkot pa doon, akala niya ligtas siya. Pero hindi pala. Naintindihan nyo? Kasi nagkulang ako. Akala, maring sinabi ko lang, magsimba ka lang sa ACF.
huwag ka lang manggulo doon, mag-behave ka lang, mag-bless ka lang kay pastor, ligtas ka na. Pero ang tunay, kung wala siyang relationship kay God, hindi siya ligtas, di ba? Pero akala nung tao, ligtas siya. Ito po yung kailangan nating ipaliwanag na malinaw. Para siya, yung alam niyang ligtas siya, tunay na ligtas siya. Meron siyang tatak, ang banal na spirito na pinadala ng Diyos. And then sabi niya sa Romans 6:23, ba? Sapagkat, sabay-sabay natin basahin, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, the same, yung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me, di ba? Walang ibang paraan eh. Ito lang yon. At ito lang, kahit bata, naintindihan niya. Pag tinanong mo, pag namatay ka ba, kako sa kanya, pupunta ka ng langit. Pastor naman, ang bata ako pa. Kung ano pinagsasabi ko, ginagano niya ako. Pero sinisiguro ko lang, naintindihan nila yung salvation. Na pag namatay ka ba, laman tayo mamamatay, di ba? Sigurado ka pang pupunta ka ng heaven. Ito yun eh. So ito minsan, kinaklarify natin para malinaw yung kaligtasan. And then 15, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Maigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. So ito po yung ang real conversion ng isang Kristiyano na meron na akong relationship kay God, anak na ako ng Diyos, kaibigan na ako ng Diyos, nag-decide na ako na God, magmula po ngayon, ikaw na po ang aking Panginoon tagapagligtas. Sinusurrender ko pong buhay ko po sa iyo. Ibig sabihin, pinuksan na ng Diyos ang puso mo. Ito na yon, magkakaroon ka ng desire, maintindihan mo. Katulad ng pinag-aaral na natin, kay Cornelio yan, kay Lydia yan, kay Eunuco yan, immediate ginawa nila pagpapabautismo. Dito ginagawa natin once a month. Ito yung, kumisan maiiyak ka, pero ito yung magsisil sa iyo eh. Meron kang commitment na di ba, tinatanong kita 3 tanong dyan, ito yung baptistry natin, yung natabunan ng mga bag na yan. Di ba, tinatanong kita, sinuko mo na ba o tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo bilang yung Panginoon tagapagligtas? Opo, Pastor. Pangalawang taon, nangangako ka ba? Sabot na makakaya mo, nangangako ka sa Diyos at sa lahat ng tao nandito. Sabot na makakaya mo, susundin mo lahat ang mga utos niya. Ito yung tinuturo natin dito, di ba? Opo, Pastor. And then pangatlo, sabi ko, nangangako pa, magbula ngayon. Wala kang ibang sasambahin Diyos kundi maliban kay Kristo. Kasi salvation is Jesus only. Hindi siya pwedeng Jesus plus. Hindi rin pwedeng iba. Only Jesus ang salvation. Opo, Pastor. Doon ka nagagawin yon. Bilang sasabihin ko sa iyo, bilang pagsunod ko sa utos ng Diyos sa akin, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tapos ilulubog kita. Huwag ka matakot, ahaw naman kita kagad, so hindi ka madulunod. So saglit lang yon. So ito yung, sa kanya, the same ginawa niya. Nung maintindihan niya ito, nag-commit siya, sumunod siya. Kasi sabi ni John the Baptist from the start, hindi pa nangangaral si Jesus, di ba? Matanda lang na 6 months si John the Baptist. Sabi niya, talikuran mo, pagsisian mo, talikuran mo yung kasalanan. At ang kasunod nun, ikaw ay magpabautismo. Ay utos po ng Panginoon. Then Acts 16:31, sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayan. So pagdating ng araw, hindi ka lang ligtas, naglilingkod ka sa... Kaya kanina may mga family dito, di ba? Gustong-gusto ko yung nagsimula sa iba dyan, nagsimula ang bata lang. Kapag bakasyon, nandito yung mga bata, lalo yung tag sa baba. Meron akong 1 hour sa kanila, 4 to 5 usually in the afternoon. Ang mga bata, may nagpapaturo ng math, meron nagpapaturo magsulat, magbasa, nandun siyempre yung tinuturo ang manalangin. Bata lang yon, taga dyan lang. Pero nakita ko po, pagdating ng araw, nandito na yung magulang, nandito na yung lola, nandito na yung kapatid. Kaya ito po yung kapurihan sa Panginoon na the same sinabi niya at ang iyong pamilya. Nagsisimula lamang maaring sa iyo, pero ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Then sabi niya, regalo ng Diyos kay Lydia, ito nga, tandaan natin, ito yung kalayaan. Kalayaan niya sa kaparusahan ng kamatayan sa impyerno. Kasi naligtas siya. Ito rin ang kailangan nating
kalayaan. At ito sana ang pinakamagandang regalo na makuha natin itong Pasko. Kung bakit may isang Pasko, kasi may regalo. Pero kung pinaka-number one na importante regalo, yung kaligtasan po. Remember, sabi niya, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kabayaran man ng kasalanan ay kamatayan, sabi niya, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ngayon, kapag without Jesus, hindi mo maano yan, yung contentment, kakontentuhan, without Jesus, hindi mo maaabot yan. Kaya kung bakit walang tigil, hanap ng hanap, gawa ng gawa, di ba? Na parating kulang, hindi pa rin sapat kasi you will never reach contentment o yung kakontentuhan without Jesus. Yun ang katotohanan. And I challenge you, sabihin mo sa akin kung makakontento ka sa gaano karaming pera para maabot mo yung kakontentuhan, gaano karaming medalya para magkontento ka, you will never reach. Kasi only through Jesus. Kaya sabi, ang tunay na kalayaan ay mula lang sa Panginoong Yesus. Ito po talaga, this is the truth lang talaga na hindi natin kaya without Jesus. Kahit anong pagsisikap natin, magiging kulang pa rin po yun. Kaya sabi niya itong tanda natin kay Lida, yun na nga, nakontento siya because yung kalayaan binigay ng Diyos sa kanya. At sana kayong umaga, magaya natin siya, religyosa siya, nagsisimba siya, pero nung hindi pa binuksan ng Diyos ang kanyang puso, hindi niya naintindihan yung sinasabi. At dahil di niya naintindihan, hindi siya nag-commit sa Diyos para maging anak siya ng Diyos o maging kaibigan ng Diyos. Alam ko naintindihan natin to. At ikaw, alam mo yon na matagal, lahat ng sinabi ko actually, narinig mo na yan ng maraming beses sa Sunday school pa lang. Narinig mo na yan. Pero kung hindi ka pa nag-decide until now, yun po kung bakit nandito ka pa. Nandito ka pa. Inaantay ng Diyos na ikaw talaga ay mag-decide. Mag-commit ka talaga sa Kanya. At pag nag-commit ka, doon Kanya uhupugin. Mangyari po yung maganda niyang plano sa ating lahat. Tayo po'y tumayo para manalangin. Turuan niyo po yung mga anak na manalangin, mga bata. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo na muli ay hindi lang po para madagdagan ang kaalaman namin, kundi paalala din po sa amin na kami rin po, O Diyos, ay maaring binabantayan mo, katulad ng pangako mo, at inaantay mo po na tunay na mag-surrender po kami sa iyo. Kaya salamat po sa pagkakataong binigay mo po sa amin, nakasama ka po namin. Ikaw nga po yung magbukas na mga puso't isipan po namin para itong mga narinig po namin ngayong umaga ay hindi po maagaw ng devil o ng masama. Bagkus Panginoon, maging gabay po namin sila sa araw-araw na buhay po namin. At kung merong dito, Panginoon, nakikita mo po yung mga puso't isipan namin. Alam mo po, kung may kasama kami dito na hindi pa talaga nananampalataya sa iyo, hindi pa isinuko ang buhay niya sa iyo, ngayon po sanang narinig niya ang salita mo ay maliwanagan siya. At ngayon mismo, O Diyos, ay biyaan mo po siya ng katulad ng pangako mo, isang regalong buhay na walang hanggan. At yung regalong, O Diyos, ay ngayon mismo, ay tatatakan mo po siya. Anong tatak niya? Ipapadala mo po yung Holy Spirit para tumira sa puso po niya. Ito po yung makakatulong sa kanya. Kaya mangusap ka po, O Diyos, sa aming lahat dito, mangyari po ang iyong mabuting kalooban. At salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon may balik po namin sa iyo ang portion ng pagpapalawop sa amin sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. Masamba ka namin, Panginoon, sa paghahandog po namin. Tupindalangin ko, tupindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po.
Sabi niya sa Hebrews 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Oh, come on, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come into Bethlehem. Come and behold Him, for the King of Ages. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. See Christ of ages, joy and exaltation. Oh, come, holy citizens of heaven above. Glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Yes, Lord, we greet Thee, born this happy morning. Jesus, to Thee be all glory. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Thank you po. Bago kayo, umalis, kumain muna. And then, bago kumain, picture taking muna. Ano? Hindi na. Yung mga first timer po, I invite you to come again sa next Sunday. So medyo gulo ngayon pero next Sunday mas maayos. So picture taking muna tapos bago kumalis kumain muna and then yung hindi mag-attend ng